Iyo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang mga magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinong lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus, sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon naman, maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-10 linggo na sa karaniwang panahon. At ang atin pong mga pagbasa ay matibay na paalala na kung totoo po ang kabutihan, totoo rin po ang kasamaan sa mundo. Hinihimok po tayong pag-ingatan ito. Isinasalarawan po ng unang pagbasa ang pinagmumulan ng kasamaan sa mundo. At saan po ba ito nagmumula? Sa loob at sa labas ng ating sarili.
Sa labas dahil talaga namang mayroong nanunukso. Represented po yun doon sa Genesis ng ahas, yung serpent. Sa loob dahil meron din naman talagang nagpapatukso. Ang tema po ng disharmony o yung kawalang pagkakasundo sa pagitan natin at ng Diyos o sa pagitan ng isa't isa ay isinasalarawan bilang pagkadapa sa kasalanan o pagkalayo sa buhay na ganap at kasiyasiya. Ang pagkalayo pong ito o pagkawalay ay trabaho ng evil one o ng kasamaan, resulta ng kasalanan. Dumaloy po ang temang ito sa ikalawang pagbasa hanggang sa Ebanghelyo. Himayin po natin sandali ang mga talinghagang ginamit ng mahal na pong Jesus Nazareno para ipaunawa ang realidad na ito. Mabilisan lang, ano ho? Una, ang disharmony sa pagitan ng sarili niyang mga kamag-anak. Nagsalita pa sila na nasisiraan daw siya ng bait. Hinarap niya ito sa pamamagitan ng pagtukoy kung sino ba talaga ang kanyang pamilya. Ang sabi po niya, sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid. Ikalawa, ang disharmony sa pagitan niya at ng mga eskriba. Nagsalita pa sila ng inaalihan daw siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Hinarap niya ito sa pamamagitan ng pagtukoy sa nangyayari mismo sa nag-uudyok sa kanila. Ano ba ang nangyayari doon sa nag-uudyok sa kanila? Maintindihan po natin ito doon sa ikatlong disharmony. Yung ikatlo po ay nangyayari sa loob mismo ni Satanas na nakatakdang masira, mag-implode. Yung pong mag-implode, ibig sabihin, ang kabaligtaran po ng implode, yung explode. Pag-explode, sabog. Pag-implode, sabog na paloob. Ayun, ano? Parang kung nakakakita kayo ng video ng mga demolition, yung mga experts na nagde-demolish, isang mataas na building, in-implode, doon lang siya bumagsak sa kanyang kinatatayuan. Pero pag-explode, kakalat. Si Satanas, it's just a matter of time para siya mag-implode dahil sa nangyayaring tunggalian sa kanyang sarili. Parang self-destruction, ano? Dahil ito po mismo ang battlefield ng tunggalian sa sarili. Sa huli ay binigyang diin niya ang peligrong hatid ng pagmamalaki na siyang nagtulak sa mga eskribang pabulaanan ang katotohanang hindi nila gustong makita. Para lamang maigiit ang kanilang agenda, hinamak nila ang Espiritu Santo. Kasalanang hindi mapatatawad. Meron palang kasalanang hindi mapatatawad. Ano ho? Bakit po sinabing hindi ito mapatatawad? Suriin nga po nating mabuti. Gayong lahat namang kasalanang inilalapit sa atin sa kumpisalan ay pinatatawad. Pero meron naman talagang kasalanang ang makakapagpatawad lamang ay ang Santo Padre sa Roma. Meron din namang mga kasalanang mga obispo lamang ang makakapagpatawad. Pero karamihan sa mga ito, i-delegate na sa mga pari. Ano ho? Okay. So, bakit po sinabing hindi ito mapatatawad para mahawakan natin naman? Dahil po nanggagaling ito sa pride at self
righteousness. Paano ka mapatatawad kung wala kang kapakumbabaang kilalanin ang iyong mali? Dahil nga, ang alam mo ay ikaw lamang ang tama at mali silang lahat. Anong patatawarin kung walang pagsisisit, pagtitika? Umiiral po ang kasamaan sa mundo. Alam natin ito. Talamak ito kahit saan ka man sumuling. Hindi na po natin iisa-isahin kung saan ito makikita. Kukulangin po ang ating oras. Bibigyang din na lang po natin na ang kasalanan ay hindi lamang personal o pribado. May istrukturang panlipunan din pong sukatan ang kasalanan. Ang sabi po ng mahal na pong Jesus Nazareno, kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang yun. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang yun. Sa madaling sabi, mga kapatid, kasamaan ang sumisira sa pamilya, sa lipunan, at maging sa individual. Pinupuntirya po tayo nito kung saan tayo pinakamahina. Ito rin po ang palaging nakaambang sumira sa daigdig. Habang nalilinang po kasi natin ang iba't ibang puwersa o enerhiya sa mundo, habang walang pakundangan nating isinasailalim sa ating mga paa, ang ipinagkatiwala sa ating sangnilikha, lalo namang tumataas ang kakayanan natin at posibilidad na isang iglap ay masirang lahat ito. Maliwanag pong nakikita ito doon pa lang sa mapanguyam na reaksyon ng mga eskriba sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sa panlalansi ng evil one, hindi nila makita ang kabutihang kanyang ginagawa. Hindi nila siya makita kung sino talaga siya. Ang nakita po nila ay ang gusto nilang makita kahit wala iyon doon. Kaya pinilipit na lang nila ang katotohanan, ipinaling, pinaluktot. Hindi na po ito pinalampas ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ito pong pagkakataon ay ginamit niya para ihatid ang napaka-importanteng leksyon sa buhay na nakatuon at nakalaan sa Diyos. Ang kahandaan nating makasalamuha ang kagandahang loob ng Diyos sa mga hindi natin inaasahan. Nasa kabila pala ng napakaraming kasamaan sa mundo, ay ang napakarami ring kabutihan. Nasa kabila ng ating mga pagpili ay ang mga pinagpipilian. Binuksan po niya ang kaharian ng Diyos sa lahat ng mga ito. Ibig sabihin, sa ating mga pinili at sa ating mga pinagpilian. Para sa lahat, ang pakikibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Kinakailangan lang po natin ng kaunting kahandaan, kabukasan, at kapakumbabaan. Sa pagtanggap po natin maya-maya ng banal na Eucharistia, minamahal kong mga kapatid, sumaati nawa ang kanyang walang hanggang awa at habag. Tayo po ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang itinuring niyang hindi na iba sa kanya, kundi sarili niyang mga kaibig at mga kapatid. Ang ginawa niya sa atin ay magagawa rin natin sa isa't isa. Sa pagmamahalan po natin at pagpapatawaran, pinagtatagni tayo ng Diyos sa isa't isa at sa Kanya upang tayong lahat ay maging buo at iisa. Ito nawa ang grasyang ating matanggap sa pagpapatuloy ng ating pagdalangin. Ang grasya ng kaisahan, ang grasya ng
kasiguraduhan na tayo'y ibinibilang niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Mahal na poong Jesus Nazareno, maraming salamat po sa pagtuturing sa aming hindi na iba sa inyo.